Napakarami pong taglay na iba't ibang health benefits sa ating katawan ng abokado. Kapag palagi po kayong kumakain ito, maiwasan po ang pagkakaroon ng obesity, diabetes, at heart disease. May mataas na vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin B6, riboflavin, niacin, folate, magnesium, potassium, beta-carotene, omega-3 fatty acid. Natataglay din ng lutein ang abokado na maganda sa ating paningin para manatiling malinaw ang ating paningin. Nakakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng osteoporosis o pagkakuba ang palagiang pagkain ng abokado dahil sa mataas na calcium content nito na maganda sa ating mga buto. May mataas siyang antioxidant content na tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer. Nagpapababa ng depression risk ang regular na pagkain ng abokado. Improved digestion, natural detoxification, antimicrobial properties at protection sa chronic disease. Ilan lang po yan sa taglay na health benefits ng abokado. Ngayon ay iiwain na natin itong isang inog na bunga ng abokado at kukunin natin ang seeds nito, no? Itong ating abokado na siyang ating itatanim. Ayun po yung seeds ng ating abokado ating itatanim. Pagkakuha ng seeds ay banlawing mabuti, no? Ang sa ganon ay hindi po siya lapitin ng mga nematode sa lupa tulad po ng mga langgam, ano? At tanggalin nyo rin po yung kanyang balat. Ito pong balat niya to ay tatanggalin. Madali lang pong tanggalin yan, ano? Magiging mabilis po yung pag-germinate ng mga seeds kapag po tinanggal ninyo yung mismong balat. Yan. Malambot lang naman po siya. Madali siyang tanggalin. Yan. So ito po yung ating seeds ng avocado. Okay, sa ilalim na bahagi po ng ating timba, ilalagyan natin ang mga tuyong niyog at yung pong mga tuyong mga daon at tangkay, ano, ng mga halaman. Yan, kapag po nalusaw yan, magsisilbi ng fertilizer na agad. Yun ay ilagay na natin yung ating lupa ito sa ating timba. Huwag nyo pong pakapuno yan hanggang lihig lang po ng timba ang ilalagay na lupa. Yan. Kapag po kayo ay nagtatanim sa mga timba, mga paso, no? Huwag nyo pong pakapuno nang sa ganon kapag gusto pong lagyan ng panibagong fertilizer ay malalagyan nyo po ulit. Doon ay maglalagay tayo ng Terra Vermicast, no? Ang vermicast po ay mula po sa dumi ng bulate. Yan. Tapos pagkatapos po ng vermicast ay maglagay din po tayo ng carbonized rice hull. Yan. Ito po ng ano. Yan. Tapos mix po mabuti na yan. Yan. Ayun, may pauna na pong fertilizer. Yung ating tanim na halaman. So ngayon, itatanim na natin ang ating seeds ng avocado. Sa gitna nyo po siya itanim, ano? Direct planting po ang tawag dito. Yung iba po ay binababad muna nila sa tubig. Doon nila pinapa-sprout. Pero tayo po ay hindi na. So ganyan lang po, no? Panluwan siya ng bagya. Yan. Tapos ay diligan lang po siya, no? Spray lang po ng ganito. Huwag nyo muna siyang direktang paarawan yan. O kaya ay iwasan siyang maulanan. Lagay nyo muna po siya sa lilim na lugar hanggang mag-sprout po siya, no? After 20 days, so yan na po, meron na po siyang naka-sprout na dalawang leaves itong ating avocado. By this time po ay pwede na po siyang direktang paarawan kapag meron po siyang leaves na ganyan. After 4 months, so ganyan na po kalaki yung ating avocado na nakatanim po sa timba, no?
Kapag may direkta po kayong lupa na pagtatanan, mas maganda pong nakadirekta yan sa lupa. Pwede na po siyang i-transplant, ganyan po kalaki at edad yung ating abukado. Ang abukado po kapag itinanim sa seeds, matagal lang siya bago bumunga, within 5 to 7 years. Pero kapag itinanim po by marcot at grafting method, ay within 1.5 year to 2 years ay pwede mo nang mapabunga kapag grafting at marcot method ang pamamaraan ng pagtatanim.